Long time no see po sa inyo lahat at welcome po ngayon sa aking channel. Gagawan po tayo ng reaction video mula po kay Bebs Castle. Title po nito, Iyak China Pinagbantaan ni Gibo. Tirahin nyo kami, may dadanak na dugo. Diyan, kaso takot ang China. Napakahusay po talaga ng ating Secretary Gibo, no? Talaga pong napakatapang po talaga. At ngayon po ay simulan na po natin to. Bago po lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan ko na po ito. Let's do this. Defense Secretary Gibo Teodoro at ilang mga senador nakaranas itaboy ng China. Pero walang pakidyan si Gibo Teodoro. Di rin alintana ng Defense Secretary kung atakihin sila ng China. Pero kung gagawin man to ng People's Liberation Army, talagang may dadanak daw na dugo. Grabe talaga si Sec Gibo, no? Talagang napakatapang po. Ito po talaga ang kailangan po nating suportahan talaga. Napakahusay po nito at napakasipag po nito ni Secretary Gibo po talaga. Di rin nababahala kung sakaling atakihin ng China ang Pag-asa Island. Tama. Puro sibilyang tao ang nandito. Walang bansa ang aatake sa walang kalaban-laban ng mga Pilipino. Pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Sa tingin ko po safe sila eh. Because no right-thinking nation will attack Kailangan civilians. po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kaya hindi po natin pwede palikuran. Kung si Defense Secretary Gibo mataas ang tindig, nananawagan naman si Senate President Big Subiri sa China, palayasin nyo ang mga peke nyong fishing vessel. Di rin kasi totoo na nangingisda lang ang mga ito. Grabe talaga tong China, no? Lahat talaga gagawin po talaga nila para makapanlamang po sa atin, no? Diyan sa West Philippine Sea. Tamo, nagpapanggap po sila, which is maling-mali po talaga yan, no? Kaya ganyan na po yung sinasabi ng ating mga nanunungkulan talaga. Kung lumalaban po talaga tayo dahil po dyan sa China. Exclusive economic zone to ng Pilipinas Tama. at eksklusibo lang to para sa mga Pilipino, di para sa mga Chinese. Hindi po namin may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakakaalarma na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience nyo din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila, ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Tama. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Kaya kung Grabe, no? Talaga po dapat palag-palag na rin po talaga tayo, no? Kasi po talaga po sumusobra na rin po talaga ang China, no? Sa pangbubuli po sa atin dyan sa West Philippine Sea. Talaga pong kitang-kita naman po talaga ng buong mundo na talaga pong hindi na po sila matigil-tigil dyan sa pangbubuli sa atin sa West Philippine Sea, na which is pati mga civilian nga po, no? Kamuntik-muntikan na talagang nila ng Chinese Coast Guard na yan. pwede lumayas na kayo. Tama. Nakakabahala naman talaga. Teritoryo kasi natin yan at ilang kilometro na lang ang lapit may Chinese Maritime Militia na. Tama, teritoryo natin yan eh. Dapat nga talagang tinataboy natin yung mga yan. Kasi teritoryo nga ng Pilipinas yan. Wala silang karapatan na pumirmi dyan. Diba? Kaso talagang makapal talaga itong mga Chinese Chinese Coast Guard. Talagang talagang iba talaga yung kapal na mukha nila, no? Talagang pati teritoryo na may teritoryo ay talagang pinapasok na po talaga nila. Talaga pong hindi po sila mapigil kahit na po talagang maigting na po talaga ang ating paglaban dyan sa China, dyan sa West Philippine Sea. Sa katunayan, halos araw-araw yan pinapalayas ng Philippine Navy. Yun. Pansamantala mang umalis, bumabalik rin daw agad. Ay, Na talagang na yun eh, kumbaga kapit sa patalim na talaga yung China, no? Kumbaga wala na silang sinusunod kahit na batas, kahit nga yung UNCLOS, lahat na yung international law, yung napanalunan natin na arbitral ruling, wala talaga arbitral award, no? Wala na talaga, talagang hindi nila nire-respeto yan, no? Parang talagang gusto lang talaga nila na makuha lahat ng diyan sa West Philippine Sea. Kumbaga sobrang sakim nila sa sa pagsakop sa mga teritoryo diyan. Philippine Navy. Pansamantala mang umalis, bumabalik rin daw agad. Grabe. Ayun, nagsawa rin ang Philippine Navy na paalisin. Sa totoo pa niyan, nabawasan daw yan. Hindi naman po sila masyadong lumalapit kasi nakastay lang po sila doon sa isang area. In case na kailangan namin lumikas, tinikas po talaga kami. Grabe, no? Talaga kahit yung mga mamamayan po natin na nandiyan dyan po, no, sumalapit dyan, talagang mangangamba kasi isipin nyo kalalaking barko dyan na nakatambay dyan sa tapat lang halos. Diba? Sobra na talaga tong China. Kumbaga, hindi na safe talaga
para sa ating mga mamamayan yan, lalo sa mga malalapit yan. Talagang wala silang sinasanto. Talagang lahat na lang sinusundan nila, binubuntot-buntotan talaga nila. Talagang makikita po dito talaga yung wala na silang nare-respetong batas talaga tong China. Ano po, mas marami kaysa ngayon. Talaga mas Opo. hindi na ngayon? Opo, mas mati na ngayon. Dati po kasi ikot talaga siya dito sa buong isla eh. Kahit nandyan ang China, tuloy ang pagpapalakas ng militar ng Pag-asa Island. Pero kung talagang may malasakit ang Senado sa Pilipinas, dapat madaliin na ang pagbili ng fighter jet ng Air Force. Di puro pagkukundi na lang, dapat meron ding aksyon. Well, kumbaga, step by step hindi naman basta-basta yan kasi maraming pagdadaan ng process talaga yan, no? Pero talaga yung sinasabi rin ni Bebs Castle, tama rin talaga yun. Para talagang, hindi basta-basta mambubulin lang yung China, makikita talaga nila, ay, talaga naghahanda pala itong Pilipinas talagang, hindi natin sila basta masisindak dahil nakikita natin na, naghahanda talaga sila, nagpe-prepare ang Pilipinas talaga para labanan tayo, parang ganun, no? Kasi nga talagang katotoo sila, nakakasawa na rin talaga, no? Na talagang lagi na lang tayong binubuli dyan sa West Philippines. Pero wala po tayong magagawa, eh. Mas maganda po talaga na lumaban ng Pilipinas po sa legal na paraan, no? Dyan po sa international law. Kasi po ganun po talaga ang diskarte ni President Bongbong Marcos talaga na doon tayo taratsada po sa legal na paraan niya sa international law. Kitang-kita naman nakasirin po ng buong mundo talaga na ang China po talaga ang nambubuli diyan sa West Philippines at hindi po tayo nang po-provoke. Talaga po yung China lang po talaga ay talagang maigting po silang talagang nanghaharas diyan sa West Philippines. Alarma, yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi... Grabe, no? Nakakainis yung ganun, no? Talagang nasa teritoryo ka, no? Nasa sarili mong bahay ka, no? Tapos pinapalahis sa sarili mong bahay. Sira ulo tong China talaga, no? Nakakapikon na rin talaga. Talaga wala na silang respeto talaga, no? Kumbaga, wala na, hindi na nilang jurisdiction yun, eh. Diba, nasa teritoryo natin yan. Pero ganun talaga sila. Kagahaman nung ganun sila kasakim sa kapangyarihan tong China. Porket maliit ang Pilipinas, ginaganon-ganon tayo. No? Hindi naman nila magawa yan sa malalakas sa bansa. Ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Nakakabahala na sadyang napakalapit na po talaga, no, ng mga militia vessels at Chinese Coast Guard. Importante dito, hindi tayo nagpapalupig. Ang importante dito, buo ang suporta ng bawat isa sa atin at mali ang China sa kanilang mga narratives na nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Tama yun. Yun lang talaga dapat nating gawin kasi. Lalo tayo mga mamamayan, no? Tayong mga mamamayan, talagang dapat tayong magsama-sama, sumuporta sa ating gobyerno. Yun lang po ang may tutulong natin. Hindi man tayo makatulong ng pisikalan dyan o makapunta tayo sa West Philippines, whatever. Kahit po dito sa social media, di ba? Kumbaga mag-ingay po tayo dito sa social media na i-condemn na natin ang ginagawa ng China sa atin. Ganun lang po, suportahan po natin ang ating gobyerno. Gawin po natin lahat para po ma-condemn na yung ginagawa ng China na hindi po talaga tama yan. Bilang Pilipino po, kailangan po tayong magsama-sama. Huwag po tayong makikinig sa mga pro-China, no? Dahil Pilipino po tayo at pagdating po ng finals, no, sabi nga nila tayo rin po ang magtutulungan, tayo po mga Pilipino, laban po dyan sa mananakop na yan. Di lang Pag-asa Island ang balak i-develop at palakasin. Inihagri ni Senator JV na permanenteng gagawing base militar ang BRP Sierra Madre Yun. sa kabila to ng harassment ng China Coast. Well, dapat talaga, no, kung total gagawin pala na base talaga yung BRP Sierra Madre, kailangan talagang makumpuni yan o kaya mapalitan, no, yung mismong BRP Sierra Madre, which is obviously mahihirapan tayong kumpunuhin yan kasi nga po talaga pong hinaharas tayo ng China. Pero kailangan po nating manindigan kasi po hindi po natin pwedeng bitawan talaga yung BRP Sierra Madre kasi po yan po talaga nagsisilbi nating outpost dyan sa banda dyan, no. Kasi po pag nawala po talaga yan, laking kawalan po yan sa atin. Talaga pong pag nawala na po tayo ng bantay dyan sa BRP Sierra Madre sa lugar na yon, ay talaga pong sasakupin na po ng China lahat po ng mga teritoryo dyan, ng mga dyan. Gagawa na po sila ng mga artificial island dyan malamang. Ganun po kasakim ang China. Kaya kailangan po talaga na talaga pong makumpuni po yung BRP Sierra Madre. Si militar ang BRP Sierra Madre sa kabila to ng harassment ng China Coast Guard.
magsisilbi tong first line of defense ng ating bansa Tama. kung sakaling atakihin man tayo ng China. Tama. So I think moving forward, we just have to assert our sovereignty and our territory in that area. BRP Sierra Madre has to be upgraded and has to be converted into a full-scale base, no, that would serve as our checkpoint, as our lookout, and also as marker of our territory. Yun talaga magandang gawin talaga dyan, no? Kailangan talaga ngayon na simulan na yan, no? Which is alam naman natin na talaga mangyayari, talagang hindi tayo titigilan ng China dyan sa pangarap nila, pero talagang kailangan po tayong manindigan talaga na ma-preserve yung o makumpuni yung BRP Sierra Madre, kasi pag nawala po talaga yan, wala na po tayong magagawa talaga, wala na tayong outpost dyan sa West Philippines, napakaganda na po kasi na nandiyan na po kasi yung BRP Sierra Madre. Kailangan talaga ma-upgrade na po yan para magsilbing talagang outpost na po natin at first line of defense na po natin yan dyan sa West Philippines Sea. As our lookout and also as marker of our territory. It should be upgraded already by this time. Lugi man tayo pag nagkagera, ang mahalaga lumaban tayo sa abot ng ating makakaya. Tama, yun talaga yun eh. Hindi naman natin pwedeng pasinungalingan na napakahina po ng bansa natin. Kung kakalabanin po natin ng China, wala po tayo sa kalingkingan ni katiting po talaga, wala po sa mga pa lang sa mga kagamitan pa lang noon, sa mga armas pa lang, wala po talaga. Pero kailangan po nating manindigan at lumaban. Pilipino tayo eh, kumbaga bansa po natin to, kailangan nating ipaglaban ng ating teritoryo, ganun po yun. 'Di ba? Kaya hindi kahit na sabihin nila na napakalakas ng China, titiklop na lang tayo tulad ng sabi ng ex-president. Hindi po ganoon, 'di ba? Lalo po sa pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po tayo yuyukod basta-basta sa China. Alam nyo na po yan, no? Let's continue. An tayo pag nagkagera, ang mahalaga lumaban tayo sa abot ng ating makakaya. Tama. Kayo, pabor ba kayong gawing base militar ang ilang isla sa West Philippine Sea? Yes. Ikomento sa baba ang iyong saloobin. Ayun, no, napakahusay po talaga ni Melvs Castle. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. At huwag nyo rin po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para ma-update din po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Yun nga po, no, kailangan po natin talaga manindigan, lumaban po tayo. Wag po tayong papanig sa mga pro-China dahil hindi po tayo Chinese, tayo po ay Pilipino. Kailangan po nating ilaban ang ating teritoryo, kailangan po nating ilaban ang ating bayan. Hindi man po tayo makatulong ng pisikalan dyan sa West Philippine Sea. Sinabi ko na nga po kanina, no, kailangan po nating tumulong kahit po dito sa social media, mag-ingay po tayo, no. Tayo po ay magsama-sama, magbuklod-buklod po tayo mga Pilipino, laban po sa mananakop na China. Yun lang po, no. Ingat po kayo lahat until my next reaction video. God bless and peace out. Bye.